isang born again din po siya. Kapatid na Celine, magandang gabi po sa inyo. Tuloy kayo, ano po ang inyong katanungan, please? Good evening po, Brother Elliot, Brother Daniel. Isa po akong born again. Nais ko po sanang magtanong, paano po naging tama po yung pangangaral niya sa pangangaral po ng ibang religion? Gusto ko lang po sanang mas malinawan pa. Pero honestly po, sobra po ako namamanga sa mga napapakinig ko pong preaching niyo. Salamat po sa Diyos, pinagalo po itong pagkakataon nito. Mali na sagot ko yun, it will be self-serving. Dapat ikaw ang sumagot. Paano naiba ang pangangaral ko sa ibang relihiyon? Basahin natin ang 7 ng Ecclesiastes, versikulo 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Kapag hahanap ng kadahilanan o ng reason behind, dapat pinagkukumpara mo, iaagapay mo yung isang bagay sa iba. E di, itulad mo ako sa paring Katoliko, itulad mo ako sa pastor ni Manalo, itulad mo ako, iagapay mo ako sa born again. Pareho ba? Ikaw makakahatol nun. Pag ako kasi nagsabi, baka lumabas, I'm exalting myself, no? O, pinupuri ko ang sarili ko. Masama sa Diyos yun na ikaw mismo pupuri sa sarili mo. Basahin natin sa 27:1 ng Kawikaan. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Ayun. Kung nainilagay sana yung versikulo 1, mas maganda, kumpleto. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Ayun, sabi dun sa 1, huwag mong ipaghahambog ang kinabukasan. Do not boast of tomorrow. For you do not know what a day may bring forth. Wala kang alam bukas no? Tapos, ang kasunod na salita, let another man praise thee. Kung paano hindi ka pwedeng maghambog ng kinabukasan, hindi mo naman dapat ipaghambog din ang sarili mo. Ha? Hindi ng iyong sariling labi. No? Dapat, ang iba ang magsabi. Gaya rin naman nung kinabukasan, hindi mo masasabi kung anong gusto mangyayari, pero may makakapagsabing iba nun, ang Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng kinabukasan. So, hindi ka naging self-serving. Ganon din ang pagpuri sa sarili. Ayaw ng Diyos yun Ay sabihin ko sa'yo, mas tama yung sinasabi ko. Ikaw na lang ang makakahatol nun pag kumparahin mo. Kumpara mo yung aral ng pari sa aral na sinasabi ko. Nagbabasa ako sa Biblia, sila hindi nagbabasa. Kumpara mo, kapatid. Malalaan mo hatulan. Naintindihan mo, kapatid na Celine? Yes po, Brother Eli, salamat po sa Diyos. Ngayon, ang tanong mo, paano ngayong magiging tama ang pangangaral ninyo sa pangangaral ng ibang relihiyon? Ang guide, kapatid na Celine, ay ang Biblia. Kung sino yung nangangaral ng nakasulat sa Biblia o nagdadadaldal lang na walang batayan sa Biblia, mamimili ka kung alin ang totoo. 7:17 ng Juan hanggang 18, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Dalawang klase ang nangangaral May nangangaral, nagsasalita ng pansarili, hindi nagbabasa. Kaya kung ang sino man tao gustong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya yung turo kung mula sa Diyos, binabasa, o kung nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Yung nagsasalita ng sa ganang kanyang sarili, humahanap siya ng sarili niyang glory. Pero ang humahanap ng glory ng Diyos, yun ang totoo. Walang kalikuan doon. Paano yun? Hindi siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Ang sinasabi niya, yung mismong sinasabi ng Diyos. O doon sa paraan na yun, i-compare mo ako. Ako, pag nagsalita, sigurado may sitas na batayan. Born again mo, kapatid na Celine, daldal ng daldal, 1 oras, walang binabasang sitas
Ikaw na mag-compare. Eh dito, hindi naglilipat minuto, sitas ang binabasa ko sa'yo. Aral, bersikulo, galing sa Diyos. Kaya pwede mo i-compare. Nakuha mo, kapatid na si Lynn? Yes po, Brother Eli. Eh ano ngayon ang assessment mo? Sino mas tama? Yung nagbabasa o nagkukwento? Yung nagbabasa po. Totoo yan. Yung nagbabasa. Eh sa born again, ano ginagawa? Hindi ba kwentuhan kayo? Opo. Lundagan? Palakpakan? Yun. Opo. Sabi, alive, alive, alive forevermore. Pero Di ba doon nauubos ang oras? Born again din kasi dati yan si Brother eh. Opo, kanta, talon, sayaw, palakpak. Yan po, doon naubos ang talagang maraming oras ng Catholic. Let us give the Lord! Let us offer to the Lord! Amen! Clap offering! Clap offering! Pati ba naman yung clap offering? Wala naman ako po. Tawarin kayo. Nililibang niyo ang mga tao. Ang mga tao nananakawan ng salita ng Diyos. Hindi natututunan yung salita. 23:30 ng Jeremias. kaya't narito ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Mga magnanakaw yung pastor na nagkukwento, imbis ang salita ng Diyos ang idaldal at basahin, kwentong umatikabo, mga kantahan, palakpakan, cast out, in the name of Jesus. Yan ang mga mapapanood mo sa born again. Alam ko yan, nag-o-observe ako kapatid. Tapos pag dumating na yung speaking in tongues, ayan na, katakot-takot ng kagaguhan yun. Napakatindi nitong mga born again na ito. Tapos ang lundo niyan, ikapo. At saka mga handog. Kung gusto mo dyan, ay kapatid, kung ako naman ang sasabihin mo, no, tatanungin mo, dapat lumayas ka dyan. Nagagalit sa akin yung mga pastor ng born again. Talaga naman galit sila sa akin. Kahit wala naman akong ginawang masama sa kanila. Galit sila sa akin. Wala naman. Di ko naman matitiis na ang kababayan ko, kapwa ko tao, habang panahong nilolo ko, pinagkakaitan ng salita ng Diyos. Kaya dumadaldal ako. Ako ngayon ang pinakamasama sa kanilang lahat. Okay lang. Kapopuotan kayo ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang 10:22 ng Mateo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Ang aanihin mo, pag ang itinuro mo yung talagang aral ni Kristo, you are going to reap hatred instead of love. No? Mas maraming magagalit sa'yo, nagsasabi ka ng totoo. Mas maraming magtatakwil sa'yo pag nagsasabi ka ng totoo. Pero magsinungaling ka, mambola ka, magsalita ka ng mga kwento-kwentong nakakainganyo sa tao na parang pinupuri mo sila, pinapalakas mo ang loob nila sa isang pag-asang hindi totoo, ay dai mong magiging kaibigan. Napakarami ang magiging kaibigan mo. Pero sabihin mo totoo, aawayin ka pa nila. Galacia 4:16. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Sinasabi ko totoo sa inyo? Gusto niyo ba, ginagawa niyo ba akong kaaway? Dahil sinasabi ko totoo? Yun ang nangyari kay Kristo. Yun ang nangyari sa mga apostol. Sa Juan, Kapitulo 1, ang nangyari sa kanya nung pumunta siya sa Israel, versikulo 10. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, pumunta siya sa Israel, sariling kanya, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Bakit? 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Bakit maraming galit sa akin? Pastor, mga miyembro, sinusumpa ako, pinapakulam ako, dinidimanda ako. Bakit? May ginawa ba akong masama? Wala akong isang Pilipinong ginawa ng masama. Tandaan mo yan, kapatid na silin. Wala akong sinakta na Pilipino na pisikal. Wala akong isang Pilipinong inapi.
na nanghingi sa akin, hindi ko binigyan. Wala akong natatandaan. Hanggang kaya ko, nagbibigay ako sa lahat ng humihingi, kahit sino pa, kahit ano pa relihiyon. Wala akong ginawang masama sa kapwa ko Pilipino. Ano ang inani ko? Maraming Pilipino galit sa akin. No? Gusto ko ipahuli, gusto ko ipadampot. Yung mga iglesia ni Manalo lang, gusto ko ipadampot sa Interpol eh. Hindi lang sila nagwagi eh. Eh bakit ganun? Gumawa ba ako ng masama sa kanila? Hindi. Kaya sila nagalit sa akin. Pinapangaral ko si Kristo Diyos. Tanungin mo sila kung may ginawa akong masama sa kahit kaninong iglesia ni Manalo. Wala. Pero galit na galit sa akin. Sabi nung isang kapatid nating dating iglesia ni Manalo, kasama po ay ako, Brother Eli, sa dumudurog sa pagkatao mo. Hindi ko naman kilala. Ba't mo ako dudurugin? Kasi, kaya kayo galit dahil sa aral ni Kristo na ipinangangaral ko na hindi tinuturo sa inyo ng mga pastor nyo. Wala na pala akong oras, kapatid na si Lynn, ha? Patawad, ha, kapatid na si Lynn. Hindi na kita pagpapaalamin, wala na akong oras, nalibang ako eh. Salamat sa iyo, samahan ka nawa ng Diyos, pagpalain ng pamilya mo at ng mahal mo sa buhay. Magandang gabi sa iyo, kapatid na si Lynn.